totoo ba na buntis siya, no? May bagong chapter sa buhay. Isang munting biyaya, unting-unting bubuo na pinakamagandang kwento. Soon to be Mami Neneng B. Hindi na Neneng B, Mami B na. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman random reaction dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Mikey, no? At ngayon pag-uusapan natin na kumakalat, no? At talagang pag-usapan natin itong viral na pregnancy announcement ni Neneng B sa mismong sa mismong FB page, no? Well, tingnan natin kung totoo ba na buntis siya, no? Well, diretso tayo dito, walang paligo-ligo, no? So, ito yung unang post no sa kumakalat, no? Sabi niya dito ni Neneng B, no? May bagong chapter sa buhay. Isang munting biyaya, unting-unting bubuo na pinakamagandang kwento. Soon to be Mami Neneng B. Hindi na Neneng B, Mami B na. So according to Master, sa lalaro, isang buntis talagang looking na babae, no? Naka-white, long sleeves. Kitang-kita na meron siyang baby bump, naka-black pants, nakangiti na, nakatingala pa, no? Tapos nakataas pa yung dalawang braso at nakaturo sa index finger na pataas, di ba? Well, studio type yung ilaw, yun. Solid na maruna backtrack. Ngayon, Masters, ito yung ito naman yung clarification na lumabas na Radar PH. Okay. Base sa post ni Dagohoy ng Radar PH, no? Ayon sa kanila, no? Nilinaw ni Neneng B na hindi siya buntis. Okay? Point na hindi siya buntis at yung viral na baby bump photo ay AI generated. Nagkaroon pa daw ng video kung saan nagbiro siya tungkol sa humor, pero sa huli, mga stories, no, wala talagang nabuntis. Okay. So, yun yung kanyang reaction dito. Okay. So, ito yung aking opinion ko dito. Okay. Mga stories, hindi ito innocent fan lang kung alam mong maraming tao naniniwala. Okay? Pero kasi yung caption, aminin natin, parang classic pregnancy announcement. No? Pero, munting biyaya, so munting mami, tapos may baby bump photo, no? Anong expectation tao, di ba? Well, ang problema dito, dalawa yan. Una, AI photo, emotional caption, mabilis ang misinformation. Kahit hindi intentional, no, resulta pa rin yan, no. Kalat na balita na mali at sa internet, no. Mabilis kumalat yung chismis kaysa correction, no? At pangalawa, mga stories, yung madadamage yung tiwala. Okay? See? Madadamage talaga yung tiwala. Kasi kapag nasanay ang audience na prank lang pala o AI lang pala, ang kapalit niyan ay credibility. Next naman, may legit na balita, minsan hindi na papaniwalaan kasi sanay na sila sa bait. Di ba? So, at para sa mga page na nag-post agad, kasama na rin tayo sa responsibilidad yan. Okay? Kasi kapag may ganitong post, no, lalo na kung public figure ka, no, lalo na sa sensitibong topic like pregnancy, dapat may verification kahit simple man lang, may direct confirmation ba, di ba? May interview ba o haka-haka lang dahil isang larawan ng caption. Kasi base sa tingin ko, bakit buntis? Tapos kaya minsan yung karamihan na medyo tumataba na siya at saka parang buntis daw. Pero ang nililinaw niya na hindi daw siya buntis. Medyo andun curious. At dyan papasok dito yung problema dito. Ito yung yung nagdadamage yung tiwala. Kasi yun nga yung katulad yung sinabi ko, pag nasanay ang audience na prank lang pala o AI pala, ganito, ganyan, ay yung kapalit niya na credibility, di ba? Yun yung sinasabi ko dito. Or minsan hindi napapaliwanag kasi magkakaroon ng bait, di ba? Yung mga clickbait, basta yung word na bait, no? Di ba? So, mga stories, no, sa totoo lang, no, madali nang talaga gumawa ng AI photo ngayon, eh. Naku, isang prompt lang yan, eh. Isang filter lang, isang edit lang yan, eh. Tapos, boom! Evidence! Agad, di ba, mga stories?
lahat ng mga naka-follow sa kanya o nakapansin sa kanya, no? Pero hindi lahat na nakikita online ay totoo. Okay? Ito, para kay Neneng B, no? Neneng B, kung nanonood ka, kung trip lang to, no? Okay, sige, natawa ng iba. Pero next time, Neneng B, no? Kung ayaw mong magkagulo, gawin mong obvious na joke o maglagay ng malinaw na note na AI o edited kasi ang daming taong madaling mapaniwalaan di ba? Kaya ang mangyayari may merong talaga malalait, may magko-congrats sa iyo, di ba? May malalait, may babash talaga, may magkakaroon ng meme at ikaw rin ang babalikan yan. Okay? So, sa mga naka-netizens niya na nag-edit pa na ng neneng buntis na jokes, no? Oh, okay, meme culture naman yan Okay, pero wag natin i-normalize ang paggamit ng AI para manloko o magpakalat ng hindi pa confirmed. Okay? Kasi kapag may mas malala pa na yung topic, halimbawa accusations, S-words, crimes, medyo delikado na yan. Okay? Di natin alam, baka mabalitaan namin. Okay, AI lang pala. Na R-word, di, AI lang yan. May magsasabi ng ganyan. Okay? So, baka sabihin nyo, itong sumaka, hirap paniwalaan. Hirap mong pasayain. Sandali lang. Alam mo kasi, Masters, ang daming talamak na AI generated dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, buti sa buong mundo. Grabe. Uso na yung AI tapos papasok pa sa paksilik. Di ba? Kaya simple lang ang takeaway ko dito. AI content needs labeling and audience needs discipline. Okay? Kung may post na parang announcement, hingin natin yung confirmation bago tayo mag-congrats o mambash. Okay? At kung creator ka o content creator ka o public figure ka, isipin mo na yung lahat ng mga joke online na may consequence offline sa reputation, sa mental health at sa tiwala ng tao. Ngayon, mga stories, comment down below. Ano bang masasabi niyo dito? Okay lang ba sa inyong ganitong AI prank na post o dapat may responsibility talaga? O paano niyo masigurado na totoo yung nakikita niyo bago niyo i-share? No? Comment down below at pag-usapan natin yan. Okay? Next tayo. Okay, mga stories, sunod na pag-uusapan natin topic ngayon, mga stories. At ito, ayon sa post, ito another Radar PS daguhin na naman to sa Radar PS, yung marker para sana sa pag-aalala na pagpaslang ng former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa NAIA Terminal 1 maging viral dahil yung design nito ay parang glowing outline ng katawan niya base sa position noong biningbeng niya siya noong August 21, 1983. Maraming commuters ang nagbiro at nag-criticize, Sabi niya, body silhouette talaga ang crime scene. Pwede naman portrait na lang, di ba? Parang scene of the crime, At isa naman dito, cordon na lang ang kulang para makomplete ng crime scene, May iba naman nagsasabi parang basketball logo, Jumpman vibes, parang NBA, PBA, parang ganun yung silhouette, pero may nagtatanggol din na pag-aalala kay Ninoy na pag-aalala rin sa karahasan ng kanyang na-delete, di ba? At ang markers ay paalala para matuto at patibayin ang demokrasya. So, mga stories ito yung aking opinion ko dito, Well, obvious naman, malita naman talaga execution, Hindi ako, sorry pero hindi naman ako kontra dito sa, sa idea itong harapin ang madilim na bahagi ng kasaysayan. Pero, para sa yung unang kita ko dito, medyo yung execution niya mali di ba? Kasi ito ang tanong kasi dito, effective ba yung simbolo o nagiging parang prop sa crime show, di ba? Nagiging soko yung dating sa akin. Kulang na lang yan, dyan lang, itabi mo na lang si Gats Abeldas dyan Clean up the car, operative. Parang gano'n, di ba? Kasi ganito yan kapag ang design ay ng memorya, mas nagiging meme na kaysa sa moment of respect,
may problema sa design, communication, hindi mo masisisi. Hindi mo masisisi yung publiko kung anong una nilang iniisip eh. Chalk outline, tapos yan ang common visual language ng crime scene. Hindi yan deep agad ang paningin ng tao eh. Ang binabasa nila eh, imagery, di ba? Imagination. At isa pa mga story, so, okay, Ninoy Aquino is not just a body of the floor na siyang tao, ama, senador, bisimbolo, pampolitika at trigger event na malaking pagbabago sa bansa. Kung gusto mong i-honor yan, bakit ang pinaka-grim na final second niya pinapakitang centerpiece, di ba? So, well, para sa akin, may difference ang pag-alalala sa karahasan versus yung pag-emphasize ng karahasan. Okay? Pwede naman ikwento yung pagpaslang ng plague. Tapos sa photo exhibit sa timeline, sa QR code, di ba? Na may documentary clip, di ba? O isang mas maayos na sculpture na may dignity. No? Mas okay pa yung yung parang sculpture do sa Makati, yung nakaganyan siya, di ba? Yung yun talagang crime scene na crime scene. Soko na soko eh. Di ba? Yung kahit yung lang yung photo exhibit sa timeline QR code, 'di ba? Yung documentary. Yun lang naman eh, 'di ba? Pero outline parang evidence. Ang dali talagang tawanan eh. No, once na tinawanan online, talo na ang mensahe. Ganun, 'di ba? At saka may isa pang practical na issue dito, Master. So may nasa airport yan eh. Mabilis ang galaw ang tao. Mabilis ang scrolling ng camera. Hindi lahat magbabasa ng explanation. Ang mahihit talaga ng tao yung visual. So, kung yung visual mo, automatic crime scene. Yun na yun, di ba? Yun yung magiging meaning para doon. Ngayon, sa mga nagtatanggol na dapat talaga malungkot kasi ganun naman ang history, sure. Pero ang tanong ko dito, nakakatulong ba sa public memory o nakakasira? Kasi sa net effect ng design ng ganito pinapalitan mo yung respect na ridicule, no? Imbes na alala natin si Ninoy at bakit ito nangyari. Ang nangyayari parang NBA logo o PBA logo, record na lang yung kulay. Diba? Diba? Kasi kaya kung ako ang tatanungin dito, hindi ito issue ng sensitive lang ako, okay? Issue to ng taste, context, no? At intent na hindi nakakarating sa publiko dahil sablay yung presentation, no? Well, ang simple fix kung ayaw mo talaga kung ayaw talagang palitan lagyan ng malinaw historical, no? Context sa mismong marker. Malaking play, explanation ng artistic choice, no? At bakit ganun ang silhouette na parang mas okay talaga na mas okay talaga. Redesign, portrait, bust, o abstract symbol ng demokrasya na may text na nagsasalaysay ng pagpaslang, di ba? Hindi yung parang forensic display, di ba? Ginagawa mong crime scene Kaya ang masters ang memorable ang memorable dito dapat nagtuturo ng nagpaparangal Hindi nag-i-invite ng milk culture dahil sa maling visual cues Kung gusto natin irespeto ng kasaysayan, kailangan din natin irespeto sa paraan ng pagpapakita nito Kasi kapag yung simbolo mo nagiging joke naglilis yung diskurso at sa bansa natin ang daming historical amnesia, hindi natin kailangan ng design at lalong nagpababa pa ng serious na pag-alala ng alala. Okay? So, pasensya na kung bakit ako natatawa kasi katatawan yung ginagawa ninyo. Okay? So, ngayon mga stories, anong sabi nyo rito? Okay? Para sa inyo dapat papalitan o redesign yung Ninoy marker o okay lang kasi unsettling siya? Ano bang mas effective na memorya para sa inyo? Portrait / statue o yung visual na nagpapakita ng actual na trahedya? So, comment down below at pag-usapan natin yan. Kasunod at panghuli naman ito, talagang tuluyan na tinanggal na yung HBO at saka HBO Cinemax at saka mga iba pang HBO channels like yung HBO Signature, HBO Hits, saka HBO Kids at yun. Parang ganun. Oo. Natatanggal na, no?
Okay, yun. Talagang oh, ayan, talagang remove na talaga na lahat ng channel lineup, 'no? Hindi lang signal pati din sa satellite tsaka yung, signal play. So, ang pinalitan na talaga all of the sudden, 'no, yung Studio Universal, yung beIN Sports, at saka Bante News TV. Okay. Talagang with Quincy Morgan bring you fresh and exciting entertainment. Okay? So, mga stories, no, diretso na tayo dito. No? Una, talagang yung unforeseen circumstances, sobrang generic. Hindi kailangan i-drop lahat ng internals details. No? Pero bilang customer, mga sales katulad ko, no, may karapatan kang malaman kung ano yung practical na ibig sabihin nun. Contract issue ba? Licensing ba? Negotiation ba? O may ibang problema? Kasi ang kalalabasan parang basta wala na, tiis na lang. Ganun, no? Well, pangalawa, no, hindi equal, no? Hindi equal trade yung pinalit eh. HBO, Cinemax, Premium Movies at series yan. Tapos papalitan ng Studio Universal, beIN Sports, dalawang coming soon, no? Mga stories na magkaibang uring content yan, no? Kung sports fan ka, di ba, baka okay yung beIN, no? Pero kung nagbayad ka dahil sa HBO, hindi mo masasabing sale value yan, okay? Pangatlo, kung maaga tinanggal, dapat may compensation o options. Ito, yung pinaka-simple at pinaka-fair, no? At kung postpaid ka, dapat may prorated credit, discount, o option na downgrade ng walang penalty, no? If ever may prepaid ka, dapat may extension o bonus days o replacement pack na talagang kapantay ng nawala, hindi yung coming soon. Kasi yung binili ng tao, channel lineup, pag binabawasan mo yung binayaran, no? At saka pangapat na yung timing ng communication, yung line na remove earlier than originally scheduled ang pinakamasakit dyan, no? Ibig sabihin, may expectation na binenta sa customer tapos binawi ng mas maaga. Kahit anong refresh our lineup, no? Sabihin mo, hindi yan mabubura yung experience ng subscriber ng nabigla, no? Well, ang bottom line kasi dito kung gusto mo ng signal ng improved viewing experience unahin nila yung transparency at customer fairness kasi masaya magdagdag ng channels pero hindi ka pwede mag-alis ng premium then sabihin enjoy our new channels, 'di ba? Na parang walang nangyari, hindi ganyan ang tiwala, 'di ba? 'Di ba? Yun lang. Kaya mga stories, no? Ano masasabi niyo dito, no? Dapat ba magbigay ng signal ng refund o credit o discount dahil maagang natanggal yung HBO Cinemax, di ba? O sulit ba sa inyo ng kapalit ng channels o maghanap ba kayo ng ibang options? Comment down below at pag-usapan natin yan. Okay? So, kung gusto nyo ang ganitong opinionated, logical, frank, and straight to the point commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. At may bukal kayong puso dyan, no? May Gcash o Maya sa may pin comment sa baba, no? Para sa pag-upgrade ko ng PC at video ka para sa aking channel. Okay? Maraming salamat po. As always, mga stars, thank you and have a good night, stars. Bye!